GenMat. Piecewise. Sige, piecewise function. O, diba pag piecewise, meron ka kunyaring f of x is equals to, may set ng function ka. Pwedeng dalawa or more than 2 yung functions mo dyan. So, let's say meron tayong x plus 3 tapos 2x minus 1 if x is less than 1, tapos yung isa if x is greater than or equal to 1. So ngayon, mag-evaluate tayo ng piecewise function. Okay? Tandaan ha, yung gagamitin mo etong una kapag less than 1. Pag greater than 1, ito yung gagamitin mo sa baba. For example, pinapa-evaluate sa atin yung f of 1. Anong function yung gagamitin mo? Yung sa taas or yung sa baba? Yung 2x minus 1 daw. 2x, tama ba? Siyempre, tama. Kasi may equal dito. Nag-send ka 2 pesos. Oo nga, no? Thank you, Jeric. Jeric yata, no? Kasi Jeric nakalagay dun eh. Thanks po. Sa baba, kasi may or equal 1 day. Kasi magkakaroon ka dyan ng 2x minus 1. Palitan mo yung x ng 1 minus 1. Then magkakaroon ka ng 1. Ito maging sagot natin dyan. What if ang tanong is f of negative 3? Anong function yung kukunin mo? Yung sa taas ay yung sa baba? Pataas ng on-demand paper. Ito. Yung sa baba. Ang negative 3 ba is less than 1 or greater than 1? Yung sa taas. Nalilito kayo dito? Oh. Ito is less than. Pag nakaharap dito, ha? Pag nakaganito, less than. Pag nakaganito sa right mo, greater than. Okay? So, ibig sabihin, gagamitin natin yung x plus 1, plus 3. So, ngayon, pa-plug natin si negative 3 plus 3. Ang sagot natin ay that's correct. Ibig sabihin, ito yung sagot natin. Okay? What if f of 0? Anong function yung gagamitin natin? May nag-send. Thank you po. Arnel ba to? Thank you, Dre. Yung sa taas. Bakit? Kasi yung 0 is less than 1, no? So, dapat, ang gagamitin mo is x plus 3. Palitan mo to ng 0 plus 3. Yung f of 0 natin is 3. So, ganun lang pag-evaluate, ha. Babasahin mo lang yung limits niya. Ay, yung limits, yung restriction. Kung anong gagamitin mong function. Okay lang mag-evaluate ng piecewise. Bigay ka example, sige. Radicals. Yung condition, titignan nyo lang. Anong linear regression? Ha? Ano yan? Paano pag fraction? Sige, kunyari, meron tayo dito pa rin, no? Kunyari, pinapahanap is, kunyari, lagyan natin ito ng squared. Baguhin natin yung function natin, no? So, let's say, meron tayong piecewise. Anong function lalagay natin dito? So, let's say, meron tayong negative
2x squared plus 4x plus 1. Tapos meron tayong x cube minus 8x squared plus 2x minus 3. If yung una, nagdagan pa natin, wag na, okay na yun, no? If x is greater than negative 3, if x is less than or equal to negative 3. Kunyari ito yung given natin, no? Find the area daw. Thank you, Dan. So, okay na. Gcash na lang, Dan. Char. Anyways. Try na. Ano yung, kunyari, ang unang tanong, evaluate natin is f of negative 3. Anong gagamitin nating function? Yung base natin is negative. Diba? Pero, even number yung exponent natin. Ibig sabihin, magkakaroon tayo dyan ng plus 9 or times 9 na lang na hindi siya negative. So, ito is 2 times negative 3 is negative 6 minus 3. So, ngayon magkakaroon tayo ng negative 27. Ito magiging 72 minus, combine na natin to. Anong sagot natin dito? Negative 6 minus 3. Negative 9, 3, ano ba? May sagot na nga agad. Negative 9. Alam na natin integers, no? O, ito, meron tayo dito. Negative 27 minus 72 minus 9. Ang sagot natin. So, sabi ni Mr. Beast, ano daw? Negative 108. O, violent reaction, baka meron. Tama ba? 108, negative. O, puro kaya 100, negative na. Therefore, tama yun. Kasi, same sign naman sila lahat eh. Ito magiging f of negative 3 natin. Okay? So, what if ang tanong naman is f of 0? Anong function yung gagamitin natin? Hello, Leslie. Nakita mo na pala Yung sa Jordan yan, di ba? taas, di ba? Taas ba? 0? Tama, kasi greater than yung 0, di ba? Mas malaki yung 0 sa negative numbers. Therefore, ang gagamitin natin yung nasa taas. Negative 2x squared plus 4x plus 1. So, ito, ganito naman dito, no? Kapag naman 0 to, lahat ng value ng x, di ba? Papalitan mo ng 0. Ibig sabihin, kapag magpapalit ka ng 0, takpan mo na lang lahat ng may x dyan. O, takpan mo to, takpan mo tong dalawang to. Ibig sabihin, nakuha mo ng f of 0 mo, which is 1. Ibig sabihin, kapag magpapalit ka ng 0, takpan mo na lang lahat ng may x dyan. O, takpan mo to, takpan mo tong dalawang to. Ibig sabihin, nakuha mo ng f of 0 mo, which is 1. Para hindi ka na mahirapan mag-solve, no? Basta papalitan mo ng 0 yung mga variable. O, takpan mo na lang yan. Ganun lang yun. Para hindi ka na mag-solve. Kuha mo na kagad yung sagot. O, galing sa piecewise pag-evaluate. Hindi. Anyways, yun lang yun, no? Sa pag-graph naman na ito, dapat marunong ka ng, ng mga graph, kung paano mag-graph. Kung paano i-graph yung linear, quadratic, mga ganyan. Anyways, yun na yun. Piecewise. Ano pa?